Bago tayo magsimula sa ating aralin, humingi muna tayo ng basbas sa ating Panginoon. Iyuko natin ang ating mga ulo at manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa muli na namang araw na iyong ipinagkaloob sa amin. Sa buhay at kalakasang taglay namin sa ngayon, maraming salamat po. Dalangin namin na ang lakas na taglay ay magamit sa pagtupad sa mga nakaatang na responsibilidad sa amin. Salamat sa patuloy na probisyon ng aming mga pangangailangan sa kabila ng mga pangyayari sa aming kapaligiran. Ito ang aming hinihiling at pinapasalamatan sa ngalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Magandang umaga mga bata. Kamusta kayo? Ako nga pala, si Binibining Mary Joy Bieder, ang inyong tagapag-ulat. Bago tayo tumungo sa ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng pagbabalik tanaw sa ating tinalakay noong nakaraang araw. Ano nga ba ang ating tinalakay noong nakaraang araw? Magaling! Ang ating tinalakay noong nakaraang araw ay tungkol sa pagsasalaysay o narrative. Palagi nating tandaan na ang pagsasalaysay o narrative ay nagpapahayag na may layuning magkwento ng mga kawil-kawil na mga pangyayari tungo sa tiyak at makabuluhang wakas. Mayroon akong inihandang pagganyak para sa inyo. Ang gagawin nyo lamang ay tukuyin ang mga ibibigay o ipapakita ko sa inyo na mga larawan. Pipili ako ng mga random na pangalan at ang napiling pangalan ang siyang huhula at magbibigay ng tamang sagot. Handa na ba kayo? Unang larawan, Binibining Galgo. Maaari mo bang hulaan kung ano ang ipinapahiwatig ng larawan? Magaling! Ito ay paglalahad. Pangalawang larawan, Binibining Aberde. Sa iyong palagay, ano ang ipinapakita ng larawan? Napakagaling! Ito ay editorial. Pangatlong larawan, Binibining Kilya. Sa wari mo'y ano ang ipinapahiwatig ng larawan? Napakahusay! Ang pinapakita ng larawan ay tungkol sa balita. Ikaapat na larawan, Ginoong Castro, maaari mo bang sagutin kung ano ang ipinapahiwatig ng larawan? Mahusay! Ang ipinapakita sa larawan ay ang pagko-contrast. At ang panglimang larawan, Ginoong Hunas, sa iyong palagay, ano ang ipinapakita sa larawan? Napakahusay! Ang ipinapakita sa larawan ay ang sanhi at bunga. Maraming salamat sa inyong partisipasyon sa ating pagganyak. Ang mga salita na nabanggit sa ating pagganyak ay iilan lamang sa mga mahalagang salita na ating tatalakayin mamaya. Mga bata, handa na ba kayong matuto? Samahan niyo ako at alamin natin kung ano nga ba ang paglalahad o expository. Basahin natin ang ating layunin sa aralin na ito. Sa pagtatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang una, natatalakay ang kahulugan ng paglalahad o expository. Pangalawa, nauunawaan ang katangian, pamamaraan at uri ng epektibong paglalahad o expository. At ang panghuli ay makapagbigay ng sariling komposisyong expository. Ang ating tatalakayin sa araw na ito ay tungkol sa aralin 4, na kung saan ito ay ang paglalahad o expository. Ano nga ba ang expository o ang paglalahad? Kapag sinabi nating paglalahad o expository, ito ay anyo ng diskurso kung saan nagpapahayag ang isang tao ng mga ideya, kaisipan at impormasyon na sangkop ng kanyang kaalaman na inihanay sa isang maayos at malinaw na pamamaraan upang maging daan sa pagkakaroon ng bago at o dagdag na kaalaman ng ibang tao. Isa rin ito sa pinakamadalas gamitin sa 4 na anyo ng pagpapahayag.
Ang pangunahing layunin ng pagpapahayag na expository ay upang makapagbigay ng impormasyon. Nilalayon ng diskursong ito na maragdagan ang kaalaman ng tao tungkol sa mga bagay na nagaganap sa kanyang kapaligiran. Isa rin ito sa mga pangunahing sining ng komunikasyon na madalas ginagamit ng isang tao sa pang-araw-araw na pakikipagtalastasan at pakikipag-ugnayan sa kanyang kapwa. Ayon kina Bernales et al., 2006, layunin ng eksposisyon na gumawa ng isang malinaw, sapat at walang pagkiling na nagpapaliwanag sa anumang bagay na nasasaklaw ng kaalaman ng tao. Ayon din kay Arrogante, 1994, ang paglalahad ay isang pagpapaliwanag na objektibo o walang pagkampi na may sapat na detalye, pawing pampalawak ng kaalaman sa paksang binibigyang linaw ng lubos upang maunawaan ng may interes. Sa madaling salita, ang paglalahad o expository ay naglilinaw ng mga katanungan sapagkat tinutulungan nito ang pangangailangan ng mga mambabasang malaman ang mga kaugnay na ideya o isyu. Maaari ring ang pinapaliwanag ng tekstong expository ay ang konsepto, pangyayari, proseso, paghahambing o kahulugan. Maaari ring ipaliwanag nito ang sanhi at bunga ng isang problema, pangyayari o kondisyon. Ang balita, journal o tala-arawan ay iilan lamang sa halimbawa ng expository. Isa sa halimbawa ng tekstong expository ay ang balita o news sa Ingles. Ang balita ay isang impormasyon o ulat ukol sa mga pangyayaring naganap kumakailan lamang. Masasabi rin na ang tono nito ay subjektibo dahil wala itong kinakampihan o pinapanigan. Isa pa sa halimbawa ng tekstong ito ay ang tala-arawan o journal. Ang tala-arawan naman ay isang pang-araw-araw na tala ng personal na kaganapan ng may akda. Ang tono naman nito ay objektibo dahil mayroon na itong personal na emosyon ng may akda. Mayroong 4 na katangian sa mahusay at epektibong eksposisyon. Ito ay ang malinaw, tiyak, may coherence at ang panghuli ay ang emphasis. Ang unang katangian ng mahusay at epektibong eksposisyon ay malinaw. Paano natin masasabi na malinaw ang isang eksposisyon? Masasabi nating malinaw ang isang eksposisyon kung ito ay agad nauunawaan ng mambabasa o tagapakinig at kanyang maikakapit ang kaalaman sa anumang bagay na ito ay magiging kapaki-pakinabang. Ang pangalawang katangian ng mahusay at epektibong eksposisyon ay ang tiyak. Kailangang ituon lamang ang atensyon sa paksang tinatalakay at mapanindigan ang kanyang pahayag. Nararapat lang na magkaroon ng sapat na ideya ukol sa paksang tinatalakay nang sa gayon ay mapanindigan ang kanyang pahayag. Ang susunod na katangian ay ang may coherence. Mahalaga ang maayos na daloy ng kaisipan at tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga detalye. Mas maiintindihan ng mambabasa ang isang eksposisyon kung ito ay may maayos na daloy at tamang pagkakaugnay-ugnay ng mga ideya. Ang panghuling katangian ng mahusay at epektibong eksposisyon ay ang emphasis. Nararapat na bigyang diin ang mga pangunahing kaisipan upang hindi malunod sa mga ideya ang mga mambabasa o tagapakinig.